0917-464-8926-7722 at 8921-3251 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Yes, 13 minutos na nakalabay, alas 9, yan ang adlaw kan Huwebes, November 27. Ang tising ba? Ilamin na itniraran di na syudadan Borongan ng Sabang South, may dapon typical mas yan ang alas 9:30 kay kaadlawan ni Our Lady of Miraculous Medal. Adi na kita natin taramdan sumat istihanon pinakli na kita tikang naman na good morning Eastern Visayas. Sana magpadayon nini nga maupay nga panahon. Anay baro kita kanina ginpahat nga mga impormasyon natin mga ka-USA, mga ka-RP, mga ka-PCO dito Kalbayog. Okay si taira panahon. Na-shine ni Mr. Sunshine. Sugod man dito naman na sugod Southern Leyte. Pag sinibula ti so kay mapapasum man mamatron padamang kami mahumay kam. Oh yes, jadi hamon na syudad dan Borongan, particular na di Sabang South. Gawas na la balitaw itakitay pag kinamingat ang mga bagyo. Bisa ito maraksot ito panahon kaysa mait basta Berman sila binahin November na in panagit hiya, ito pa in English pronounced na it ka mabubunog. Puray ka la basta magproposisyon, magmimisa, na adlaw kaya it hiya. Isa na yun ang testamento. Kanina early morning, waray papalaong kay mauran-uran, nagdududul muto kan kalarakan. Pero natik alas 7 na morning, alas 8 nga daiyan na. Gipinit ang panahon, thanks God. Sana doon dirila nagpakatuto kita ira radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan nilabinaan mga loyalista natin tikang sadtuhan radyo ng bayan kami naging Radyo Pilipinas yan na may papakapin Radyo Pilipinas Radyo Publiko ada laghap kamo salamat uy may tanangani didi nagwa-watch si Ate Jennifer and your good news Jen coming soon. Waragad kami nga ngalimti ang mga persons with determination na pagkamited gimpapalangga ito ang LGU Borongan. Isaro na aton i-share ang pinaka-latest nga weather forecast ang pag-asa ano kayain nga aton maupay nga panahon nga natatagamtaman sa nadiri lain patahap. Siyempre, papahatan kita yung mga balita nga ni kakulop adun marasa nga balita ni Ate Dayan. Inablas kita hin panahon. And by liwat igpapahat nga balita, bayda na nidigin andam ni Ate Daisy. And syempre aton makakaupod na natin mga guwapito liwat ng mga intern. Nag-job immersion di dayo stasyon DYS ang aton mga bagets, mga senior high school student ang ESNCHS kundi ng e-restaurant these UMS. Ugdan kita nira Vance nga ni Vance anay Vance nga hidjos sana diri na bisibisihan events para diri mapong hidjos o yata diri mga kapartner diri na nag-iisang ikaw hi Kuya Alquin na dinaliwat hi Engineer Mark kanaton mga software taking engineer Mark and Engineer Alquin. Siyempre,
naman na nagmamayuyuha amon nga busing hi Tita Ruth ni Jennifer. Palitaw yan si Ruth, bunda. Iglawan pa damay na yahi Barty. Iwit ka lang, Barty. Nga no, syempre, Chef T-Cudes, nga ni Kuya Buboy. Sige, abdi kami niyo. Magkakahiyon kita kahanginan, nga dahiton alas 10. Yan na nga morning. Ani kalawan natin, aton schedule talaga. Religious nga mga aktibidad. Di naman hiton parish sabang South Lawanta para giinsaktuhi aton impormasyon and quasi Paris of Our Lady of the Miraculous Medal sabang South adi aton Feast Day Mass schedule yan na ning adlaw katungtungan na talaga kapatronan Our Lady of Miraculous Medal so aton stational mass. 9:30 mga kapatid, and mass presider Reverend Monsignor Lope Robbery Edilio. Aton tema, walking together as pilgrims of hope. Uy, ito namon Hermana Major. Ang mga tulin ni Apoy Ismay. Adton mga chikiting oy din kay mga dalaginding na inhira. Adton mga anakyas ni Mana Emmy Kial. Kaya ni itong Hermana Major, ito niya na nga mong pagpaton sa Bangsaw. Thanks much and pag-suporta diri lahat ton mga aktibidad sa simbahan pati pahaton civic and cultural activities nga gin malampuson nga gin dumara. Oy, ano kaya ang masasabi ato ni Pag-asa kadi unta daw sana at nainhianuin hi Berbina na awil padaman na aton dinhi ilabi na Kalayaan Island si visit kon mabaysay Berbina ay napaglinangan pagmalakagawas na ngan tibuay ka ano ini katunaw nakinusag bayahe ano from Teddy basta nga nagyan tropical storm talaga hi Berbina. Ano kaya iton mga weather system? May bearing ito natin panahon. Adi pa ya. Tropical storm Berbina. Piktado lagi iton Kalayaan Islands. Bisan kung maanyag it nga amin mga islay, nag-it kang 10 taon. Berbina. Pati pa iton tropical storm. May liwat mga lugar nga apektado. Dito naman Palawan, andyan sa shoreline, hi northeast monsoon, hi easterlies, pati pa localized thunderstorm, adton missing, hi intertropical convergence zone. Berikawadi adton pinaka-latest nga weather forecast ang Pag-asa din niya aton. Apektado kita adton ang magpaparaksot titon atan panahon ni localized thunderstorms. Itay pagyakin nami nga kay nalilipak nga ni di kita magigibati-bati kahanginan pagproteher ita mga ikipahis si tayo stasyon. Ura pagyad inhiya patadog. Kalayaan Islands, apektado lagi hapit tropical storm Berbina, the rest of Palawan aton trough. Mabagan sa giyad hadton tropical storm Berbina. Tapos sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Mainland Cagayan, and Isabela Shoreline naman. Diri naman, mapa 11 ni Northeast Monsoon, apektado ni niya adton Ilocos Region, the rest of Cordillera Administrative Region, and the rest of Cagayan Valley. Whereas Easterlies, Aurora, and Quezon. Easterlies, ita mapaso iti ang hangin nga nahurupo iti kang naman na Pacific Ocean. At least makakasinati gihapahin maupay nga panahon, diri ura-ura hingka mapupudas. Uy,
Cloudy skies with scattered rain showers kaya din nasa ning pag-asa sana diri naman ura-ura yung papudos kay kaso in town ni nirahan ton Baguio Uwan. Metro Manila and the rest of the country ipod nakitahin medyo maaram ito natang kalarakan. And with isolated rain showers, so di kaya thunderstorms. Uy, diri gud bagigi paso At so ampay ini hiton man mamatron kay diri ka mo pa nahuhulasan. Diri ka matibaw rahit hulas. Temperature ma-range, ala. Ano sa ring gid ni pag-asa? Maximum 32.6 degrees. Alagadit coastal water condition, Visayas and Mindanao slight to moderate. Thanks God. Di naghihap kukurian, pagbabaliran iton mga wallet, iton aton mga fisher folk. Itang pahan na di ba? Aton magpinaabat in Never Binak. Mabalid man, so nawarayan lang ni Hira, hadton ira, surokin pakabuhi. Slight to moderate po kita din na Visayas and Mindanao. 0.6 meter to 1.8 meters, iton posible kay tasun ang mga balid. Bas iton pagtansya ka aton han pag-asa. Ate Daisy, may dahiya didi igen share, sorry folks, igen share nga video, may patipayin mga ano ini mga picture, magupay pa da madidi ita kay smile. Mahira ginaharampangan pero kapapilan man itiya. Kapil ba? Wag may ganyan ang kubertos pero damit kapapilan. Celebration of gratitude. Di naman niya pagtaga-edukasyon. Kabalikat sa edukasyon, a celebration of gratitude. Aktibidad ini hadton Department of Education. Uy, dito kay Luagan. Region 8, din na ato na Eastern Visayas. Yan ini adlaw November 27 ato Madison Park Hotel, Manlurip, San Jose, Tacloban City. Sige, pakitawagin na lang yung ato Daisy, mga gwaping, para i-share aton ini po nga balita. Para manakalanat liwat ati Dayan hanton iya marasa kapili pa daw pain na hibaluntod. Madaliwat atin lawat i-shout out aton natin mga kapatid, mga opisyalan, barangay, mga kawanian, LJ Borongan Men in Uniform, tika nga PPO, Eastern Samar Provincial Police Office, Borongan City Police Station, nga natin liwat sinasarigan. Pero sa Armadahan na Pilipinas, ang diniatan na syudadahan na Borongan, partikular na doon 63rd Infantry Battalion, nagpapadayon day 3 na hadton upat ka adlaw nira nga pagpailarum hin Bix dirian ibaran nyo sa iriudud hit agtang. Basic Incident Command System Training Course. Yes, ini po hiya international standard kaya inhiya para diri nagkakramsaw ita mga efforts it pagbabatohan ita mga challenges hinmay da mga emerhensiya, kalamidad o di kaya mga planned events kundi magkaka-reunion in damo nga warm bodies. Okay na Ate Days kay namimingaw na didi. Okay na. Namimingaw na didi. Ate Jennifer. Adin Ate Jennifer. Him Ate Daisy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Days. Magandang morning, Ate So. Yes, okay. Ada ni Midlawon. Asa ni Ate Daisy? Adi na Jennifer. Ate Daisy. Nakatlay tatakloban na nade. Si Days. Okay, balik na kita nga kay tagdali man la iton. Okay, so Ate So, mga kasangkayan para ito natin balita iyan na giupihidaman, dakang aktibidad itong Department of Education
Regional Office 8. Kaya na nga adlaw at isok, actually anytime magtitikang na iton usang importante nga aktibidad iton DepEd Region 8 iniamoin na pagkilala hiton na outstanding stakeholders papasidunggan yan na dito naman Madison Hotel. Maram kay ni nga Madison Hotel Ate Sok atong dati iniya nga the Oriental Hotel. Man Diba, daw. nagtipan- Igawar kakit. Kalag sa lakit hidolhog. Kay mahal na pasahe nga tatakloban. Oo, nag-iba ini atong tag-ada Ate Sok tapos kin-renovate an hotel. So kapag kaya na bago iton it management hiton dada. So tikang the Oriental yan Hay nga init dapit, hotel anit iton nga yan. kalsada para na Manlurip man itiya. Nasa ring manlurip. Ade sa ay iba ini. Madison Hotel, diri ate, diri ini ang the Oriental. Oo, kay di dalang manlurip Tacloban kasi yung an Oriental ya at hapalo ay stand corrected. Madison Hotel di ko na picture ate Sok, waray pakingada. Ora pakasulod kasi yung kadak-andaman nga gindumaraanan itong dagko nga mga katitiro itong Summit Hotel. Oo, Diba? lugod. Kuan kita hiton hiya, very familiar kita hiton kay aksubit hiya dida mag-hold daman hin mga aktibidad iton magkaiba-iba nga ahensya itong gobyerno kay gihaluagi daman iton ira pinaka hall mga may danira pinaka kuan didto nga for dagko nga mga activities. So ini naman ati so ket yan nga adlaw syempre in kuan inihiya papasidunggan iton outstanding stakeholders iton bugos ini nga region pinaagihin na usa nga dako nga seremonya yan na. So ini nga aktibidad gintawag ini nga hiya nga kabalikat sa edukasyon, a celebration of gratitude pagdudumaraan ng Madison Hotel Manlurip San Jose. Okay. So ini may tema nga kabalikat sa pag-aaral, Uniting Hearts, Transforming Education. So ini nga aktibidad, syempre pangungunahan mismo itong Regional Director, Dr. Ronelo Alcay Fermo, nga tatambungan ni Assistant Secretary for Public Affairs and External Partnership Survey, Clit Liboroco. So papasidunggan hini nga okasyon atong dako nga papel hiton na partnerships kapag parigon hiton mission hiton Department of Education labi na hiton paghatag hindi kalidad inklusibo nga accessible nga edukasyon para hiton na aton mga estudyante dinhi naman habugos nga rehiyon. So ini nga okasyon pagkilala ini hiton DepEd hiton suporta mga rekurso ngahin pagbinuligay nga igin papahamtang tikang hiton iba-iba nga sektor kadak-an tikang hiton mga local government units may adaliwat tikang hiton mga non-government organization mga pribado nga institusyon civic groups nga na mga internal unit liwat itong Department of Education para ako na baga nagbuburublig ini hapag patuman iton mission nga maabot itong Department of Education iton ira panuyo. Usa hiton mga papasidunggan yan nga aga amo mismo iton aton talahuron nga Governor Ralph Vincent Ivardoni kay hiya ini iton na kinikilala nga outstanding stakeholder hiton Eastern Samar Division kay Ate Sok darahiton kagidadamo nga aktibidad hiton DepEd permanente iton Department of Education Eastern Samar Division nahangyo talaga nga dihiton provincial government iton Eastern Samar and very supportive naman iton aton gobernador kapag hataghin nga tanan nga klase nga bulig basta ikauupay hiton aton mga eskwelahan ikakaupay hiton mga estudyante bisan pa daman hiton mga magturutdo nga non-teaching personnel. So asya nga hiya ini adton na napili nga outstanding stakeholder hiton Eastern Samar Division asya nga makarawat hiyahin na certificate of recognition nga hinplake tikang DepEd Regional Office 8 kay iton DepEd naglalao man nga pinaagi hini nga pagpapasalamat pagpahamtang hato ni ira pagpasalamat magpapadayon iton mahugot nga pagbinuligay pagsumpayan pagpauswag hiton sistema hiton edukasyon dinhi naman habugos nga sinirangan sa Bisayaan. So asya ini ate ini nga aktibidad
hiton diped permanente ini niragin bubuhat di dahit ti katarapos iton tuig kay saring pa kun syempre kun Kasi hino iton di mga ba, nakakabulig Miss? nga ira importante nga recognize di ba kilalon iton ira papel as a way of pagpasalamat nga nakakahimo iton diped hin mga aktibidad nga nakakatuman hiton ira mga buruhaton pinaagi hiton suporta hiton magkaiba-iba nga sektor. So permanente ito nira tinatagan hinhigayon kasugad hini nga tika sarapos iton na tuig kay ati sok bisan na iton nga mga management conferences iton nga mga division press conferences nga mga Bisan lang aktibidad. kasamang days, ita morpyo nga mga seminar, kinahanglan atendiran hit mga ma'am, takay mga imbitasyon itiya, pero dani wari man kaakibat daman nga iparasahi, nga ini, nga pundo. So, itiray ta LGU in taon pag nga ngaro. Correct, Ate Sok. Ngayon, bisan pa, no? For example, iton Eastern Samar, iton provincial government, iton Eastern Samar, nakaparte iton edukasyon, bisan la ito ni ira mga teachers, di ba? Nga ginhire iton provincial government para makabulig iton Eastern Samar Division, di dahit nga mga magturot do na hiya, di ba? Ginadako kaya iton nga bulig. So, dapat la daman nga kilalaan, nga usa naman lang nga paagi hiton pagpasalamat hiton kontribusyon nga ira nahihimo para hita pagpaursa hiton education system din hiton aton na rehiyon. So asya ini iton na may tatabo hiton na iyan na naman nga adlawan aton source and information pati na aton photos si Sir Abner Aclao. Hay nga ni Sir Abner. Adto ga Madison Hotel. Ada didaya. Din yan nga picture? May dana niya dida buhok. Asyagad nga. Para kakikilala. Waray, nititinuray ko hiya didi. Yada, manaka-block. Ay, ngayon. Artistahan na daw. Asya daw. Baaman daw, sir, pagpa-algaresias. So yada, ini tayo magtitikang ito na Ate Sok. Tapos, si Sir Abner, itiada nga sunod nga iya, itiatupad. Sir Bailan, kung ano hiya ito na Chief iton Curriculum Implementation Division. Yan din naman ito na aton talahoron nga Schools Division Superintendent. Ito nga naka-eyeglasses, Dr. Antonio de los Reyes, Diwananon. Ngan itiadi naman nga iya daman tupad, Sir Ma'am, Dr. Marixel Ivardoni. Iya naman ini iton Chief nira Sir Abner. Di deton Schools Division and Operations Division. Ngahin niya din naman nga usa pa nga napuro ko nira nga tupad amoy ni Sir Raymond Capacity. Iton aton Assistant Schools Division Superintendent. So asya iton hira kukuan pa breakfast ata hira. Oo, pero yan na ini nga adlaw sa iniya nga activity para hiton Department of Education Regional Office 8. Nandito hiton ira programa kakilawan ta iton mahatag iton welcome remarks hiton main program Sir Edgar Tinasas and dating Schools Division Superintendent ng Borongan City Division kay hiya hapag kayo na iton Chief iton Delivery Unit and SPPS Head dito naman Regional Office itong DepEd. Diyak maaram kung ano nga SPPS, wala pa kapag-research. Ngan mapahamtang syempre yung message of gratitude si Dr. Ronilo Alquifermo, itong Regional Director. Ngan katapos iton, magkakamayadahin cultural intervention, ngahin susundanhin awarding na and recognition itong stakeholders, presentation itong mga plaques, ngan photo opportunity kaupo dito mga DepEd officials and katapos naman iton keynote address igpapahamtang iton ira guest of honor and speaker hanasabi nga okasyon si Assistant Secretary for Public Affairs and External Partnership Service iton Department of Education Silit Liboro ko. So, hiyaton mapahamtang, iton importante nga mensahe. Nandito naman response sa
panig iton mga stakeholders, Governor Ralph Vincent Ivardone iton magpapahamtan didahin response nga na magtatapos ito na aktibidad dida na hiton na bubuhaton nga lunch. So asya ini Ate Sok iton koan iton na aktibidad diyan na nga daso, and of course sigurado nga adto naman ini iton aton mga opisyal diton Borokgan City Division hira Sir Dundon Diaz permanente ito nga matambong padit assistant Imam Lulu, and then ang iba pa nga kay officials iton Borongan City Division, just like iton kanan Eastern Samar Division. Kay maatinderin nga tanan adton piparay ni 13 nga mga schools division iton Bugos nga Region 8 adton ira mga kay officials, and then an ira naman mga napili nga outstanding stakeholder diin asya gihapon iton na pagpapasidunggan hini naman nga okasyon. Waray la kita listahan hirahin o paba dida aton ibang nga stakeholder, and probably makakaaro kita niyan iton na dugang nga impormasyon ti kang Cancer Abner Aklao. Okay, so asya ini aton balita nahikay ti kang iton information. Ano siya di nga igin padara nga video? Kuan ito naman Ate Sok, dida iton Domingo nga adlaw. Daw. Oo. Dida iton Domingo nga adlaw, amo in mapartisipar iton diocese iton Borongan, hindi nga protesta. Pero kuan lahiya nga klasihin protesta Ate Sok, diri iton hiya diri ba iton hiya nga klasihin kuan iton nga klasihin na rally nga maari nga sa iton diocese iton Borongan in may danira imbitasyon para iton bugos nga parokya, mga parokyano nga Katoliko iton bugos nga Eastern Samar nga magpakitahin pagkaurusa, pinaagihin pagsulutahin bado nga busag Ate Sok haaton pagtambong iton misa iton yana nga Domingo nga adlaw November 30, di ba aton na sinisring nga 1 trillion march dungan inihiya. So makikiusa iton na diocese iton Borongan kay bugos na simbahan Katoliko, siya naman inito nangunguna para naman hini nga protesta. So ini nga panawagan ti kang mismo ini kan Bishop Crispin Vargas aton pamamatian ni Ronian na kundi ini ginaaghat iton na mga kabugtuan kan Kristo nga makiusa hini nga take note Ate Sok, mainampuon ngan mamurayaw nga protesta kontra korupsyon hanason. So mamurayaw ngahin mainampuon nga pagprotesta. Kay sumala iton opisyal nga pahayag iton diocese naka-post naman dida iton busag nga bado nga amo in magiging simbolo iton pagkaurusa o pakiusa iton nagkakatitirok iton pagkatitirok iton bugos na Pilipinas. Labi na adton mga maaadto haid sa shrine dito sa Metro Manila dida hiton nga adlaw. So adto daman ito na mga kuan ni official daman hiton ato naman simbahan. So saring ni Bishop Vargas nga bisan kun hirayo kita ha Manila dapat nakikiusa kita hini nga panawagan, hini nga protesta, pinaagin pagsulotin bado nga busag haaton pagsingba yan nga Domingo nga adlaw. So ahit aton kabasa Ate Sok bisan ka diin nga misa atender nga oras magsusulot kitahin bado nga busag. So katuyuanan hini nga prayerful act in pag-ampo para hin kamatuoran hustisya ngan sugad man maupay nga pagdumara panawagan para hin o pag-ampo para hin good governance, tapos pag-demand din transparency ngan accountability tikang nga mga namumuno, tapos paghalad nasod Diyos upod ang dako nga paglaom ngan pagsarig. So asya ini iton din papanawagan iton diocese iton Borongan kay importante ito na aton presensya, importante ito na aton pakiusa para hilumla ngan murayaw na protesta kontra hiton korupsyon hiton nasod kuan lain expression talaga natin Ate Sok magiging expression ini hiton singbahan nga kinukundina iton mga aligasyon hin korupsyon
hindi involved pag iton mga higtaas nga mga opisyal iton ato naman nason. So pamatian tanay ang mensahe ni Bishop Crispin Varquez itong Diocese it Borongan. Ang Diocese ng Borongan, informal nga nananawagan. Akay di met Asya. Anay daw. Sige, samtang titimpla pa didi. Mga kabugtuan ko di dagang Kristo, yan ang tiarabon nga Domingo, November 30. Ang Simbahang Katoliko sa Bugos nga Pilipinas na nawagan na makiusa kita sa pagaymoon nga rally dito sa Isa Shrine to protest against corruption. Kita harayo maninhi sa Manila, but we express our oneness with them sa pagitan ng pagsuot it bado nga puti, bado nga busag, ang atong pagsimba sa misa, yan nga Domingo. Espeso nini, ang atong mamurayaw nga may nampuon nga pagprotesta against corruption, and we demand transparency and accountability. So, masa pa ko sa inyo nga makiusa ini nga activity naton sa simbahan. Mga kabugtuhan ko, di dagang Kristo. Siya ito na ate Sok, ito na panawagan ni Bishop Crispin Varquez, Pagsulutin ba, nangangalimot ka pa na maakit, actually entire October at ngayon November, nga aton pagsisimba kada Domingo, ang request hadto niya, Nira, amo in pagsulutin busag nga bado. Alright, so ate so kaiba naman nga bahin, nga di naman kitang giupihi, nagadla naman nga balita. Congratulations sa aton bago nga mga nurses nga nagpakapasaran licensure examination. Imagine aton Eastern Samar State University main campus nakapatikin 100% nga Philippine Nursing Licensure Examination passing rate. So, wow! So, congratulations. Igingawas ini, yan na ala nga adlaw, kaninahan kaagahon. So, aton Bachelor of Science in Nursing. So, by initon post, iton na official Facebook page, iton Eastern Samar State University, nga iton BS Nursing Program, iton Eastern Samar State University main campus, amo in iragindada siga to nira 100% nga Philippine Nurses Licensure Examination institutional passing rate. Ikawalo na ini ate Sok nga consecutive time nga 100% iton passing rate iton ISO main campus nursing licensure examination. So nga tanan nga 32 nga first time takers tikang han universidad amo in nakada hadton listahan hadton mga nanmasaroing kagiupay at isokta. So on behalf iton Eastern Samar State University, iton University President nga Dr. Andres Pagatpatan Jr. amo in sobra ito niya pagdasig ngan sugad man nagpapahamtang ato niya mapaso nga paglamano nga daahaton 32 nga estudyantes nga iyan na tatawagon na hira nga registered nurses. So parihas gihapon nga pagkilala in igipapadangat nga tutun bukos nga leadership iton College of Nursing nga pinamumunuan ni Dean Mark Benzi Elpides. So, kung habaga, kalawan ta ate, so, 100% passing rate talaga hiya. Nga tanan, nga 32, nga mga estudyante, nga grenadwar, recently, nga nag-take an examination, amo in nakapasa. Kukuhaan ta daw, dako kasi ang percentage ate, so, mga nanmasar, sobra 40,000. At na nahipatik yan nga bag-o nga mga nurses. Top-notcher, hira Johanna Marie Acevedo, ng George Wilson Escordial, sika nga West Visayas State University, La Paz, nga parihas nakakuhay 93.80 ang passing rate. Okay, so aton kukulawan, kumpira ba talaga nga tanan, aton mga nag-take,
45,192 examinees nationwide. Ngan aton pinasar amo in 40,692. And licensure examination ini nga gindumara di dato November 4 and 5. So perala ka sobrahin mga 20 días la ate so kinawas resulta hini. So ang giupaya na kay iton Eastern Samar State University main campus amon consistent adton iya performance karuyag sid nga matatapuran iton aton College of Nursing Department iton iso hapag hurmahin pag-o nga mga nurses. Sugod man liwat basic ka ng social work. Kuanda may 100%. Oo, 100% yap adto hera. Tapos bisan nganit ka ng criminologist licensure exam, di ba taas naman ito ni tira passing rate. Pero ini kasi nga ini nga kanan nursing licensure exam, imagine ika 8 na iya ka bisis. As in sunod-sunod hiya. Waray minentes nga kundiin nakakakuhain sugad nga passing percentage karuyag singon nga tanan nga first time taker nakakalusot hini nga examination nga giimportante kay lisensya ini para to naton mga nursing graduates in masisarin ng mga professional nurses ayon RN registered nurse. So congratulations, sigurado din niya aton kay Dambo ini nga mga nanmasar wala tuod naman ini iton mga blowout celebration. Yes, and kan igkasi kusto na ni Ate Daisy and kan disay kusto na merkado na pinasar niya nakis. And congratulations gihapon ito na akong kilala Ray Daniel Pagatpat nakapasar gihapon hiya hining licensure examination for nurses. So asya ni Ate So kanaton balita paran sumat isihanon Daisy Bilizar nagre-report. Yes, salamat Ate Daisy. Uy, paunlakan natin. Anton, imbitasyon na natin diocese. Kaya naigapunta naman itong igampo itong atin kalugarin. Kain away. Gani kita damay nagiging drivers. Nga mahitabo ini nga mga korupsyon. Gupay na pa naman kita magpinanudlokon kung hiray nun ito. Kasi di natin nakakalawan liwat. Ito natin mga kalugaringan. Mamurayaw mamuramayaw, mainampuon. Aton pag-ekspresar, ito natin pagriwa. Itong korupsyon. May pakita 9 minutos antes an alas 10. Di di magnanawahi at isok. Danda naman kita yung isa pang agwaping. Kaliwat ni Kuya Mark nga ni Kuya RV nga ni Kuya Alcuin. Adi Jos Romero. Josay na ngayon events. Ato po hira, nagtitraining for RSPC. Okay. Uyo, congrats ngayon. Nanmayagpag kayo, NIAS and CHS. Thank you Hadton po. ka ng division. Yes po. Nga pa press conference. Ay, nira pag-training. Didala po ha school, DOST. Okay. Ay, anim taramdan para may po. kudigo Lola Bells. Oy, Adi. Mga anay. Atin na didak na led si Adelaida Picardal at padamain hiya. Antipolo City. Uy, may hitira dito naman maanyag nga simbahan. Nga to ko na Antipolo. Diyos. Adelaida. Yes po. Pwede Antipolo. tutira simbahan. Actually, Yes, ningan to kit butik sa Adi Adelaida Picardal. Nga sa ring hiya. Ate, paki-shout out. Dito ira. Antipolo City. Kanda uda diyen yudo
Flor Montañez. And good morning daman didiha syudad na Borongan. Ibakasyon na nga di Adelaida sa Utita Philippine Airlines sa di katutag pa Punta Maria syudad Borongan. Dito nag-share atin nga balita ni Diyos. Lokal nga balita, corn program stakeholders sa Eastern Visayas nagkatitirok agud mapakasig ang corn industry. Nakon Kate Mais. It's one of my favorite. Yes. So, marasi tama po yung nga mais. National news, mga pulis sa nabutas na sampaning kaso tungod torture allegations. Ngadto naman halang yaw, New Zealand woman ginsintensyahan in life imprisonment. Pagpatay duha niya nga anak asya ba? Opo. Showbiz, eto pang showbiz talaga inhiya. Elijah Canlas nagbibida haduha nga pelikula nga babakbakan na sinihan this November. Kumbaga, magko-kompetisyon. Yes po. Banginan bakbakan kan the People's Champ palitaw. Bakbakan, competition. Sinihan, didahiton mga cinema. Didahiton November, tinikangan pa ka-club, November 26. Sige daw, panmatian natin ang balita ni Diyos. Radyo Pilipinas. Radyo Malipokit Pilipinas. sa lokal, Corn Program Stakeholders Meeting gindumarahan Department of Agriculture Regional Field Office DARFO 8 kagin buhat ha Office of the Regional Executive Director or ORED Conference Room Tacloban City ha naglabay nga adlaw. Igin pahayag ini ni Mr. John Lester Riamilo, Regional Agriculture and Fisheries Information Section RAFIS staff durante han usapang agrikultura program ha DYES RP Borongan han Miyerkules ika-26 ng Nobyembre 2025. Sigun kan Riamilo tinambong han nasabi nga asembleya adton stakeholders han corn industry ha Eastern Visayas. Upod dinhi ang mga representante han grupo han mga parag-uma, provincial corn coordinators, agricultural extension workers ug adton technical representatives han Department of Agriculture. Haminsahi ni DARFO 8 Assistant Regional Technical Director RTD Dr. Jenel Lynn Almeria hanasabi nga katitirok gintagan hinni doon an inklusibo nga pagpaplano kundiin nga tanan iginbubulig. Sine seminar an nga tanan han stakeholders tungod nga inidaw an susi hit sustainable nga implementasyon hit mga program han DARFO 8. Pahayag ni Riamilo. Katuyuanan hini nga meeting nga mapakusog ang pagkaurusa han stakeholders mapahitaas ang production han mais ha rehiyon og masolusyonan ang mga ayat o mga problema nga ginaatubang han corn industry han rehiyon 8. Balita ginsurat ni Ma'am Sok Aberia para han Sumat Estihanon Josh Romero nagbabalita. Kadugangan pa nga balita, national news naman. Mga pulis sa navutas na sampaning kaso tungod hin torture allegation. Alay mati sir anay kita, Diyos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Giniimbestigaran niya na ang 8 nga pulis na votas katapos hirma pasakahan hin reklamo tungod han ginaaligar pag-torture haduha nga suspek ha panmusil ha barangay Bangkulase han ika-3 ng Nobyembre. Nagresulta ini nga insidente ha kamatay han usa nga biktima rason nga nagdako ang interes han publiko ha kaso. Sumala kan PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuano, puro police non-commissioned officers ang mga nadadabi. Upod ang upat nga staff sergeant, usa nga master sergeant, usa nga corporal ngan duha nga patrolman. Ini nga komposisyon nagpapakita hen seryoso nga kabug-aton han igin susumat nga pagtalapas. Hani ka 20 ng Nobyembre igin pasaka kontra ha ira ang mga kaso nga grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct unbecoming of a police officer, ngan pagtalapas sa Anti-Torture Act ha Internal
Affairs Service. Waray liwat ig detalyehan PNP ngan NCRPO kung san o eksakto nahitabo ang pag-torture nga nganhain na ang 8 nga pulis nga ada ha investigasyon. Para ha sumat estihanon, Josh Romero nagbabalita. Guys, dada din naman kita ni Diyos, ngadto naman halangyaw. Rancho Pilipinas. Report. Nga di po ha, international New Zealand woman ginsentensyahan hin life imprisonment ha pagpatay han duha nga anak. Ginsentensyahan in life imprisonment ang South Korean-born New Zealand woman nga hihak yung Lee tungod han pagpatay ha iya duha nga anak nga nakit-an didahan suitcases o maleta ha usa nga storage locker. Ginkumpirmar han korte nga inamin hili nga iya pinatayan mga anak hadto pa han 2018 katapos mamatayan ira amay tungod han cancer. Nagplead hili hin not guilty by reason of insanity samtang hiya mismo ang nagrepresentar ha iya kalugaringon upod in duha nga abogado. Ginaghathan iya legal team nga diri angayan life sentence tungod han iya mental health issues pero ginpamatud-an han prosecutors nga waray ebidensya nga suicidal hiya didap han pagpatay. Gintalikdan han hukom ang hangyo para hin mas magaan nga asistensya para ginaprobaran ang compulsory treatment ha usa nga secure psychiatric facility samtang diri pa hiya mentally fit. Kinahanglan magserbi hilihin minimum non-parole period nga 17 ka tuig samtang nagpapadayon han pagklaro han makasurubo nga kaso nga diskubrila han 2022 didahan pag-auction han storage locker. Para ha sumat estihanon, Josh Romero nagbabalita. Yes, salamat Diyos. Mapaka din naman kita showbiz. Eto, Elijah Canlas nagbibida. Haduha nga pelikula nga magbabakbakan, magkukompetisyon ha mga sinihan at ginti kang ang pagkakilap November 26 balikan ta outro. Hey Josh. Maupay nga adlaw mga sangkay, welcome ha aton kalibutan han kislap. Intriga ngan umaatikabo nga showbiz balita. Inian iyo ang kay nga magahatag hin pinaka mapaso nga istorya ha industriya han showbiz. Mga tampok han showbiz, abangan ninyo ini kay ha ika-26 ng Nobyembre, duha ka pelikula ang mabubunggo ha sinihan ngan pareho ini may bida nga usala. An award-winning boy nga hi Elijah Canlas. Pero bisan kuno punuhin excitement ginamin ni Elijah nga deri hiya okay. Tungod han masubo nga mga sumat nga involved in kabataan niya na. Kay ha kada balita mahitungon hin kabataan nga nadadaog han depresyon. Naabat ni Elijah han kasakit han pagkawara han iya bugto nga HJM. Usa nga memory nga diri niya karuyag ma-eksperyensyahan han iba pa nga pamilya. Amo ini ang rason kung kaya ano nga nagpapadayon hira hakulit organization. Usa nga misyon nga magbuburublig, magtinabangay, ngan magtikang magistorya para malikyan ang sugad nga trahedya. Samtang ha movie nga Salvage Land, gindudumara ni Elijah ang papel nga hi Jules. Usa nga pulis nga puno hin prinsipyo nga iyagod gin kakapareho ngan ginihingyap niya nga maging inspirasyon han kabataan. Syempre, star-studded ang eksena kay upod hiya hi Congress Richard Gomez, sugad nga iya amay. Samtang ha Sunshine naman ha Netflix si Piolo Pascual ang iya ka eksena, sugad nga amay gihapon. Iniliwat ang iyo showbiz update, mga sugad nga istorya ang nagpapahinumdum ha aton nga bisan ano kasikat, may tinuod nga kasakit haluyohan kamera. Padayon la pag-konektar, pag-istorya, ngan pagbulig hatag sa tagsa. Inian iyo DJ, kaupod niyo, ang kislap han showbiz, derela puro glamour, may puso gihapon. Stay tuned, mga sangkay, Josh Romero, ka good vibes nyo. Pang showbiz liwat. Pang showbiz liwat. Uy mo pa kayo kita live streaming. Pang showbiz next ni Kuya Diyos. Yay. Mga kaliwat ni Gloria Romero. Gloria. Lola Gloria. Sa putitidad ng tita. Balitaw, Tancho Diyos. Next week, maka-join na, Evans. Possible po. Kasi, na lang amin imigaw kami iya. Balitaw, din kita hinay-hinay nga temporaryo nga ma, sa libad Diyo, temporaryo nga ma, babay Diyo.
Damo nga salamat sa nag-join nato na live streaming. Dadto naging surok ni Ate Daisy ang mga balita natin mga kasugbong Department of Education, particular na aton Borongan, Eastern Samar Division. Siyempre, kalakip din po atong aktibidad ng Hindudo Mariana dito naman na sentro hitang atan riyon. Celebration of gratitude at liwatan natin mga kasugbungan Borongan City Schools Division nga naton thanks liwat nga dan Diocese sa Borongan naton mensahe nga naton Senior Obispo ni Bishop Crispin Barquez na makiusa kita hitong mamurayaw mainampuon aton ginungara nga may dumaini nga korupsyon. Ipo damang kita hita pag-ampuit aton mga kalugarin. Kita maging drivers. Kita korupsyon. Yan. Siyempre ito natin din yung mga super tiki nga Engineer Mark and Kuya Alcuin. Naaran po ito naman ni Sam kan Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Tekyuds. Yan kan Kuya Buboy Anay yan nag-aangan ng balita ni Ati Dayan ang marasa nga balita. Tomorrow na. Pagdayan na dito magpanus nga mga karanon nga magrasa. Again, thank you. God bless and God willing. Salamat. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657